Ang role ng mga single, tagapayo ng kaibigang taken. Tama? Nabubuhay tayo hindi para bumitaw at bumigay, kundi para lumaban at matuto. Hindi lahat ng tahimik sa loob ang kulo, sabi ng mga Tagalog. Sila lang kasi yung tipong marunong mag-isip bago kumibo. Proverbs chapter 15 verse 31 to 32, ang sabi po ng Biblia, if you listen to constructive criticism, you will be at home with among the wise. If you reject discipline, you will only harm yourself. But if you listen to correction, you grow in understanding. Sa Tagalog, ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Smart living around the globe, mga kaibigan, listen to advice and be wise. Ang verse po na ito ay naiambag sa atin ni Sister Rodelie Magada Tabang. Diyan po sa Luzon. Salamat po sa inyo, Sister Rodeline. At happy birthday po sa aking kaibigan diyan po sa City Councilor's Office ng City of Talisay, si Mr. Ryan Anayan. Happy birthday po sa inyo sa araw na ito. Kung minsan, kailangan nating lahat ng payo para mapahusay ang ating trabaho o ugali, di ba? If you want to be wise, you will have to learn the value of reproof and rebuke. Napakahirap po itong gawin dahil konti lamang sa atin ang kumbinsido rito. Tayo po ay makasalanan, kaya may mga iilang bagay ang totoo tungkol po sa atin. First of all, bakit ayaw po nating tumanggap ng payo? First of all, we usually think we are right. Kadalasan nang nasa isip natin dahil tama tayo. Ito ang nagiging problema because we react with pride and defensiveness kapag tayo ay pinuna or na-criticize and we are rebuked or tinutuwid. Pangalawa na naging problema natin, we are rebellious by nature. Napakasuwael po nating lahat. Therefore, when someone offers correction, ang ating unang response is to resist and resent it. Magagalit tayo. Hindi tayo makinig at magagalit pa tayo. So, ngunit ating makikita sa ating pag-aaral ngayon sa Proverbs 15, verse 31 to 32, these things can really hurt us. So, ang maikling proverb na ito is simple and profound. How well do you listen? Especially sa mga taong tinutuwid ang ating kamalian. Paano ba tayo makikinig? Willingness to humbly take correction and instruction is a condition for wisdom ayon kay Solomon. Kapag ikaw ay magalit kapag tinutuwid, then you reject wisdom. Simple lang, which is necessary for successful living. Halimbawa, sasabihin sa inyo, Brother Romel de Marumas, Brother Ambit Baknutan, ng inyong mga misis, o nagluto ang inyong misis, sasabihin mo na yung luto mo kulang sa timpla. O, gagalit siya, hindi ikaw ang magluto. Yung pangplansa mo medyo, ikaw ang magplansa. Parang ganon. So if you want to be wise or to be a wise man, then you must learn to accept reproofs or pagtutuwid at saka yung tinatawag na rebuke or correction. So, smart living around the globe, listen to advice, and be wise. Alam nyo ba kung what does it mean to be a disciple of Jesus Christ? Marami ngayong mga discipleship. I want to be a disciple of Jesus. Mayroong mga kung ano-ano na lang mga gimmick, mga G12 or basta discipleship approaches. Well, very basic po ito. Ang pagiging disciple. So, being a disciple means we follow Jesus. Yan po ang basic. It means we study God's Word. Ang discipleship po, it means we develop an intimate prayer life with God. Ang discipleship po, it also means we are loving, humble, and
service-oriented. At the core, however, a disciple is someone who learns from another. Ang disciple po ni Christ is isang tao na natuto kay Kristo by following Him and by submitting to His teaching. Yan po ang very basic qualities ng isang disciple. So to be a disciple of Jesus Christ, mga minamahal ko na kapatid, ay nangangahulugan that we must be teachable. Kailangan maturuan tayo, kailangan meron tayong attitude of learning. And ang learning na ito is not just soaking up information like a SpongeBob. Ito ay pakikinig at pagsunod sa advice at instruction ng iba. So it is having an attitude of correction. Ibig sabihin, to be teachable, it means we will be open to correction and make the necessary change. Alisin natin ang pagka-arrogante at pride na nagsasabing alam na natin ang ating gagawin. At makinig tayo to the wise counsel of other people. Yan po. Kaya ang aking tanong sa inyo, are you teachable? Do you have the attitude that you can and you will learn from others? Meron ka bang pag-uugali o attitude that you will listen to someone else when they give you advice? Ulitin ko po, Proverbs 15:31-32, Smart Living Around the Globe, Sir Leo Seralbo. Listen to advice and be wise, Brother Richard Robles. Habang ang Diyos ay nagsasalita, Brother Ambit Baknutan, through the Bible, at ang kanyang espiritu in other people, we are faced with a choice. Will we be foolish or will we be wise? Mangmang ba tayo o marurunong? So being teachable is a sign of wisdom. Maraming sinasabi ang book of Proverbs that compare a wise person to a foolish person. Halimbawa, in the book of Proverbs 12:15, ang sabi po ni Solomon, the way of a fool is right in his own eyes, but a wise man listens to advice. Saan po kayo rito? Are you the one who thinks your way is always right? Or are you the one who rarely listens or considers what others may say? Or are you wise? Are you the wise one who listens to advice of others? Ang mga tenga mo ba bukas upang turuan at ituwid ng iba? Sinabi ng Biblia, a wise person listens to advice. A wise person is open to receiving correction. So Proverbs 15:31, the ear that listens to life-giving reproof will dwell among the wise. Bukas ka ba sa pagtutuwid, sa pagsasaway ng ibang tao? Ibig sabihin, are you open to receiving correction? Ano ba ang nagiging reaction mo kapag merong nagbigay sa inyo ng payo or sinusubukan kang ituwid ng ibang tao? Do you get defensive? Nagagalit ka ba? Tinatakpan mo ba ang inyong dalawang tenga at ayaw mong makinig sa kanila? So remember, to be teachable, it means that we must be willing to receive instruction and correction when someone gives it. In fact, sinasabi sa atin ng Proverbs 15:31-32 that if we listen to correction, we will dwell among the wise. Nangangahulugan ito to be at home with the wise. Yan. So, how many of us want to be wise? Ikaw, gusto mo ba maging wise? Hindi yung wise na parang schemer, ha? Parang tuso, parang mautak na gumagawa ng kalukuhan, nagbubudol-budol. Hindi ganun na wise. I imagine lahat tayo ay gusto maging wise. Whether we are wise or act wisely may be another issue. But I imagine we want to be wise. So, gusto natin na gumawa ng tamang decisions. We want to do what is right. Upang magawa natin ito, kailangan nating makinig sa godly advice and correction.
So paano po tayo makatanggap ng pagtutuwid kung hindi mo na kayo nakikinig? Di ba? Hindi po ibig sabihin nito na maririnig natin ang sinasabi ng iba. Ang sinasabi rito ay pakinggan kung ano ang kanilang sinasabi. Kaya nga, listening is the beginning understanding. It's not what I said, it's what you thought I said. So the goal of listening is understanding. So pag kayo ay nakarinig ng sinasabi ng iba, pero wala po kayong goal na intindihin yung sinasabi ng iba, ang nangyari po doon, nakarinig kayo, pero hindi kayo nakikinig. Yan po. So kung gusto po nating maging wise, we must listen to what other people tell us and change appropriately. So bakit kailangan natin ng payo? O bakit kailangan mo ng payo, Brother Robert Discutido? Ikaw, Sister Jolly Ducklis. Ikaw, Sister Joy. Ikaw, Sister Teresa and Brother Neil. Bakit kailangan natin ng payo? Dahil hindi tayo perpekto. Sinasabi ng Biblia, lahat tayo ay nagkakamali ng maraming ulit. Santiago chapter 3 verse 2. Kaya talagang kailangan nating lahat ng payo. Hindi lahat naman ay alam natin. Meron tayong mga blind spots na ibang tao lang ang nakakakita. So laging tandaan, lahat na tayo ay hindi perpekto at normal lang ang magkakamali. So kaya kapag itinutuwid tayo, matuto tayo at iwasang maulit ang pagkakamaling yun. Pangalawa, bakit kailangan natin ng payo? Dahil hindi ka pwedeng dahil pwede ka pang mag-improve. Pwede pa tayong mag-improve. Sinasabi ng Biblia, turuan mo ang marurunong at magiging mas marunong pa siya. Proverbs 9 verse 9. So makinabang ka sa payo kung tatanggapin mo ito. Mayroon ka mapakinabang. Sabi ng isang taong wise, dati ayokong pinupuna ko kasi lumalabas na ang sama-sama ko. Pero ngayon, tinatanggap ko na ito. Humihingi pa nga ako ng payo para malaman ko kung paano ako mag-improve. Siyempre, ayos lang yun kung hinihingi mo ang payo. Pero kung hindi mo ito hinihingi, baka iba ang epekto nito sa inyo. Sabi naman ng isa, nasaktan ako at pinaghihinaan ng loob nang maalala ko niyang makatanggap siya noon ng isang card na naglalaman ng payo. Ginawa mo naman ang lahat, tapos payo pa ang matanggap mo. So naranasan nyo ba nung ganun na situation? Kung oo, ano ang pwede mong gawin? Yan. So paano ko matatanggap ang payo? Ito naman ang tanong sa pangtapos Paano mo tanggapin ang payo? Well, a truly wise person use few words. A person with understanding is even-tempered. Proverbs 17:27. So huwag sumabat kapag pinapayuhan ka. Yan ang gagawin mo. Kaya kayong merong online class at merong module class, reklamo ang mga estudyante dahil di raw nila masagot ang mga tanong sa module. Sabi ng nanay, kaya mong sagutin yung mga tanong sa module dahil si tatay mo nga at si nanay mo, sagot ka ng sagot ang module pa. Diba? So, yan. Pero dapat tanggapin pag mayroong magtutuwid, mas magawa mong tama ang mga bagay-bagay. So, ano pa? Mag-focus sa sinasabi at hindi sa nagsasabi. Yun ang fokusan mo. Fokusan mo ang sinasabi at hindi yung nagsasabi. Diba? Ano pa? Panatalihing balanse ang tingin sa sarili. Hindi dahil pinapayuhan ka, bigo ka na. Ibig sabihin lang, nagkakamali ka, gaya rin ng iba, kahit ang nagpayo sa iyo ay nangangailangan din ng payo. Sinabi ng Ecclesiastes 7:20, indeed there is no one on earth who is righteous, no one who does what is right and never sins. Ano pa? Gawing layunin or tunguhin ang mag-improve. Sinasabi ng Biblia, a fool spurns a parent's discipline, but whoever heeds correction shows prudence. So, kapag tinanggap mo ang payo, makakalimutan mong nasasaktan ka at magpupokus kayo sa mga bagay na dapat mong pasulungin. So, magplano at obserbahan ang pagsulong mo sa sunod na mga buwan. So, smart living around the globe, listen to advice and be wise. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Tayo po ay manalangin. Gracious God, thank you for the people you have put in our lives. Help us to make the most of it. Help us to walk with the wise and not follow foolish advice. Help us to do what is wise, Father, not just what is easy. When we are around others, give us the strength to pass on wisdom to them as well. Give us a heart of discernment to know when you are using someone to speak instruction into our hearts in our circumstances. And give us the strength and courage to follow you through with that advice, even when it's hard.
Fill us with peace in knowing that even if we take a wrong turn, your purpose will prevail. In the name of Jesus, Amen.